Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ko si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about ano ang sinasabi ng Quran tungkol sa Bible. So our concept is all about infallibility. So tungkol to sa trustworthiness. So ang infallibility ay nangangahulugang ang Biblia ay hindi kailanman magdadala sa atin sa maling landas pagdating sa pananampalataya at pamumuhay. So, hindi nito sinasagot ang lahat ng tanong sa agham o kasaysayan. Ngunit, ang lahat ng ituturo nito tungkol sa Diyos, kaligtasan, buhay at pagsunod ay ganap na mapagkakatiwalaan. So, dahil ang kasulatan ay nagmula sa perpektong Diyos, ito ay walang pagkakamali sa banal nitong layunin. So, ang gabayan tayo sa katotohanan. So, our Bible readings for today is all about Isaiah chapter 40 verse 8, ASND version. So, ang damoy natutuyo at ang mga bulaklak ay nalalanta, pero ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. So, ngayon nagdako na tayo sa ating teaching. Before the teaching is, meron akong questions dito. So, yung questions dito is, what does the Quran say about the Bible? So, maraming Muslim yung naniniwala na ang Biblia ay nasira o nabago, ngunit ang mismong Quran ay nagbibigay ng malinaw at makapangyarihang patotoo na ang Torah at Ebanghelyo ay galing sa Diyos at nananatiling mapagkakatiwalaan. So, may mga verses mula sa Quran. So, yung Surah chapter 3 verse 3, He revealed the Torah and the Gospel for this as a guide to mankind. So, pinapatunayan nito na ang Torah at Ebanghelyo ay mula sa Diyos at ay binigay bilang gabay sa tao. Next in Surah chapter 5 verse 46 and 47. So, let the people of the Gospel judge by what Allah has revealed therein. So, kung iniutos ng Diyos sa mga Kristiyano na humatol ayon sa Ebanghelyo, is malino na ito ay tuturing pa ring wasto noong panahon ni Muhammad. And last is in Surah chapter 6 verse 115 at chapter 18 verse 27. So, none can change the words of Allah. So, kung ang salita ng Diyos ay hindi maaring baguhin, ang sino mang nagsasabing na bago ang Biblia ay sumasalungat sa Quran mismo. So, kahit sa pamantayan ng Islam, ang Biblia ay dapat ituring na totoo, pinangalagaan at may otoridad dahil ang pagtuturo na ito'y nasira ay hindi tugma sa sinasabi ng Quran. So, ngayon na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the Bible is preserved by God to guide us. So, hindi basta mawawala ang salita ng Diyos dahil ito ay iningatan upang patuloy tayong gabayan. Second, the Bible cannot mislead us in faith and practice. So, ang layunin ng Bible or Biblia ay ang hihatid tayo sa katotohanan ng Diyos at sa kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. And lastly is the Bible is trustworthy and it will lead us to God. So, maaari tayong umasa sa Biblia upang makilala ang Diyos at lumakad sa kanyang kalooban. So, ngayon ito na tayo sa ating application. So, yung first application is obey the principles of the Bible. So, kung tunay na mapagkakatiwala ng Biblia, dapat nating sundin ang mga prinsipyo nito sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Mapatrabaho, mapalinis man yan, pagtulog, dapat ina-apply natin. Second is trust the Bible. Trust that the Bible guides us to God. So, sa gitna ng pagkalito sa mundo, is salita ng Diyos ang ating pagpas. And last is enjoy the favor and blessing of God. So, ang pagsunod sa salita ng Diyos ay nagbubunga ng biyaya, direksyon at kapayapaan. So, ngayon na tayo sa ating last part, is our discussion, and our discussion talks about what is it important to believe that the Bible cannot lead us astray. So, para sa akin, kapag naniniwala tayo na ang Biblia ay hindi magdadala sa atin sa kamalian, tayo ay nagkakaroon ng matibay ng pundasyon sa gitna ng pagdududa, tukso at crisis. So, ito yung ating gabay sa kaligtasan, kabutihan at katotohanan. So, kung wala tayong tiwala sa Biblia, is mawawala ang ating tiwala sa Diyos na nagsalita sa pamamagitan nito. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa iyong salita na makapagkakatiwalaan at hindi kailanman magliligaw sa amin. Lord God, palalingin mo po ang aming pananalig na ang Biblia na ay iyong banal na mensahe para sa aming kaligtasan at pamumuhay. Lord, turuan mo kaming magmahal ng iyong salita sa mundo dito at ipamuhay ito araw-araw. Sa gitna ng mundo ng kasinungaling, hayaan mo kaming mamuhay sa katotohanan. Sa pangalan ni Jesus.